Dito po namin yung organic concoctions namin and extracts. Ito po ang mga sample na ginagawa namin dito. Ito po, molasses, EM1, soil ameliorants, vermicast. Opo. Ito, soil ameliorants. Ano ang difference ng soil ameliorants sa vermicast, ma'am? Nandito po ang supervisor ng department na ito, si Miss Marivic. Ay, hello, Miss Marivic. Ma'am, sagutin mo yung aking katanungan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ang vermicast po, sir, is ito po yung galing sa product ng vermiworms na tinatawag naming African Nightcrawler. Yes. At saka yung aming soil ameliorant, ito po yung pinaprocess po namin gamit yung mga aming mga raw materials na meal ash, yung chicken manure, yung mga manures. Then, cow manure na galing po doon sa cow at saka pinaprocess namin. Ginagamitan ng mud press, molasses, at saka EM. Oh, so somehow parang formulated na fertilizer ito. Sir. Yes, sir. Okay. Then, ito po yung ginagamit namin mag-apply doon sa aming plants. Sa vegetable farm at saka sa orchard. Yes, sir. Yun po yung mini-mix namin sa soil to revive the nutrients of soil. Okay. Kailan ginagamit ang vermicast at kailan mo gagamitin ang soil ameliorants? Pwede po silang sabayin. Sabay? Yes. So, pwede mong i-mix? Yes, sir. Ano po ang ratio pag nag-mix ka? 1:1. Yes. Ginagamit po siya namin. Pag magla-land prep po kami, sir, mini-mix namin sa soil at saka rotivate para maging revive yung soil. Let's say for example, 1 square meter, gaano kadami? Kasi yung naka-plat po kami doon, sir. Sa isang plat, 100 kilos na fertilizer. Gaano kalaki yung plat ninyo? 30 meters, sir. 30 meters, 30 by 1? 1 by 30? Yeah. So, 30 meters. Okay. 30 meters, kilos. 100... Yes, na mix, so 50-50. Yes, 50-50 po, sir. Every plant land prep? Yes, sir. Every land once prep. lang yan? Yes, sir. Once. After that, ano yung next application? Pwede na silang magtanim, sir. Then, pag na-harvest mo yung halaman, pag nag-land prep ka ulit, ganun ulit. Yes, sir. Okay. Next, EM. Yung EM po, sir, is, ito po kasi, sir, is basal. Directly to soil po ito, sir. At ito po ay foliar. Pwede po foliar to, effective microorganisms. Ang ibig sabihin ng EM. Yes, okay. Tapos, ito naman, molasses po, sir. Molasses to. Okay. Pulot. Yes, sir. From sugarcane. Okay. Ano naman ang gamit ng EM? Ang EM po namin, sir, yung nag-apply po tayo nito sa soil. Then nagtanim sa na soil to. So nagtanim na tayo. Ito na po yung susunod nating i-spray. Kailan mo gagamitin? Pagtapos nating magtanim, sir. Pero ilang days, ilang weeks yung halaman? After tanim, sir. Wala pang nakatubo? Meron maglalagay ka na? Kasi magtatanim po kami, sir, is transplant. Yung galing na sa nursery. Nagaling transplant. So immediately pagka-transplant, maglagay din nito kaagad, EM. Tapos ilang beses naglalagay ng EM doon sa buong... Until harvest po, sir. Until nag-harvest ka? Yes, depende po yung sa tanim, sir. Kapag lettuce, 40 to 45 days, 4 na beses po. After every 10 days. Every 10 days? Yes, sir. Pag lettuce? Yes. Paano kung tomato? Every 10 days din po, sir. Every 10 days. Hanggat namumunga, hanggat bago matapos ang pamumunga. Hanggang bago siya mamatay. Yes, sir. Okay. Si molasses naman, ma'am? Yung molasses po namin, ito po yung ginagamit namin doon, sir. Ang bango?
Ginagamit po namin siya, sir. Mag-mix kami ng soil ameliorant. Doon sa soil. Ito Soil naman ang ameliorant. ingredients Yes, sir. sa soil ameliorant. ameliorant. Oo. So, ito, binibili nyo ba ang Yes, molasses sir. o may Yes. sarili kayong Produkto. milling? Binibili po, sir. Binibili. Bukod doon sa molasses, ano pang binibili nyo para mabuo nyo itong Yung, soil ameliorant? Ano po, sa raw materials na meal ash at saka mud press. Yan ang kailangan nyo. Yes, sir. The rest, yung mga Dito manure, na po, sir. dito na lahat ng gagaling. Okay. Ma'am, thank you so much. Meron ka sir. pang gustong idagdag? Wala na po, sir. Okay. Thank you. Ulit tayo kay ma'am. So nakita nyo Mm. kung paano namin ginagawa yan dito. So ito yung building na kung saan Produce pinoproduce organic namin. concoctions and Oh. extracts. Ito na So, yung... dito nakastore. Wow. Ito, pupunta dito yung planter. Okay. Anong kailangan mo? Sobrang organized. Yan ang unang napansin ko. Grabe, parang department store, grocery. Ang peg. So, magpapalista sila. Anong kailangan mong concoction? Ililista, ilang litro yan. So, i-check namin yan kung talagang nilagay nila doon at makikita naman sa ng tanim, sa tubo. So, ito lahat yan pinoproduce ng department na ito. Wow. So, nakastore lang siya dyan. Imagine, ilang plots ang lalagyan namin ng fertilizer. So, dapat talaga marami kaming nakastore na fertilizers. So, yan yun. Wow. Impressive. Inimpress nyo naman ako ng todo-todo, ma'am. Thank you, sir. Ganun ka, kameticulous ang organic farming. Ito na ang organic farming na nakita ko na totoong seryoso. Yes, we walk our talk. Seryoso, oo. Opo. Hindi organican lang. Oh, yes, tama. So, ito. So, alam niyo naman ang pag-produce nito dahil alam niyo naman ang ingredients, cow manure. So, ito rin. Dito sila nagpa-process. Doon ang storage. Laboratory talaga ang itsura. So, yung mga naka-fold lang yung mga lamesa pero lahat yan Pag nagagawa sila, nakatayo lahat Oo, yan. nakatayo lahat yan. So, dito, kanya-kanya silang kutsilyo, kanya-kanya silang tapalan. Magtatagtad na yan ng mga materials. Hahaluin nila yan. O, di ba? Tapos, ilalagay nila sa mga containers na ganito. Pag nandyan na yan, ayan, eto sir. Ito. Lalagyan na yan ng Manila paper. Tapos, lalagyan ng label. Kailan mo ginawa at kailan i-harvest. Pag harvestable na, pa-process ulit. Kakatasin mo lang naman yung katas ilalagay mo sa bote at lalagay na doon. Yun na yun. Yun na yun. Yun yung naghihintay gamitin. Yes. At yun, matipid yun Yung 1 litro, kakanawin mo lang sa tubig. 2 kutsara sa 1 litro. Diba? Matipid. Matipid. Walang overdose, ma'am? Wala. Basta organic, walang overdose. Okay. So, maraming naka-standby. Ayan pa, Yung coco pit or coco coir, bago namin gamitin yan, yan, sinasala muna. Ano po to? Dating kulungan ng baboy ba to? Dating kulungan ng baboy, pero na na siya. Kinonvert nyo na into laboratory? Yes. Oo. Kasi yung dating may-ari, nag-alaga ng baboy. So, nung Kesa gibain. Oo. Kesa, pakinabangan na lang. Maganda naman. Ayan, anong laman nito, Marivic? Coco coir. Coco coir. Ito yung sinasabi yung bunot ng nyug. Yes po. Nandun sa loob. So, paunti-unti nang nagkakaroon ng smell kasi ito na yung mga bokashi. Ito yung bokashi. Yes. Ma'am. Ano yan? Nililift yan araw-araw. 2 sa umaga, 2 sa hapon. Tama, Marivic? Yes, ma'am. Paano ba gumawa ng bokashi? Si Marivic, Marivic. ang makakasagot na maganda dyan. Okay, Marivic. Yes, sir. Paano gumawa ng bokashi? First po, sir, nag-howling po kami ng aming materials. Meron po dyang cow manure. Cow manure? Then may mud press at saka meal ash. Pag sinabi mong mud press, anong ibig sabihin nun? Yung sugar cane po na Bagaso? Yes. Oh, okay. At And saka then? na-decompose na po siya, sir. Nagiging soil, parang soil na po yung mukha. Yes, sir. Okay. Yes, Ang itsura niya. yes, Okay. At saka, yun po, sir. The ratio is 1:1 din po, sir. Then, ito na po siya, sir. Imimix nyo lang. 5 times, sir. Balik Every day? First, sir, 5 times mo siyang imimix.
1, 2, 3, 4, 5. Okay. At saka i-drench siya ng mga AM, molasses, bibinyagan. Then every day, sir, nililift sa 2 sa umaga at 2 din po sa hapon. Hanggang 21 days until harvest na po yun. Yun na yun. Yes, sir. Yung process every day. Every day. Wow. Grabe ka, trabahoso, sir, na niyo naman, no? Labor intensive, pero it's worth it. It's worth it. Yes. Ma'am Marivic, ano ang kagandahan ng bokashi compared to yung vermicast or yung, ano yung kanina? So, ito na yun po yung soil ameliorant, sir. Ito ang soil ameliorant. Yan na yun, Bokashi. Okay. Madilim na doon, madam. Gusto Madilim ko na. pakita yung aming, yung vermicomposting. Sige, pakita lang natin. May demo ka dyan. Okay. So, hindi na natin puntahan. Ba't kita nyo, malayo pa? Mahaba pa. Yan. Kasi nandun naman yung how we produce the how do we do vermicomposting. Ang ginagamit namin dito is the African Nightcrawler. Ang sample dito. So, Ma'am Lily, lahat ng produce ninyo, walang lalabas. It's all for the farm consumption. Exactly, but now we are little by little going commercial. Oh, I see. Ito na pa isang sample ng vermi bed. Vermicomposting bed. Nasa ilalim yan, yung mga earthworms. Madami yan. Na African Nightcrawler. So nakikita mo parang lupa, pero walang Pakita mo lupa naman. yan. Pwede bang iganan? Wow, hindi na nandidiri si Marivic. Ayan, sir, oh. Kita mo yan? Oh, ang Kita dami. mo, sir, oh. Kita po, ayun, oh. Grabe. Dami niyan. Puno yan. Kung ilan ng ganito namin? Ilang ganito natin beds? 28 na puno beds. ng earthworms. Ano po pinaprocess pa? This is just a sample. Yeah. Yun. Ito na yung mga naka-harvest na vermicast. Ito yung na-harvest. Oo. At yan ang mga... So, yung mga planters namin, pupunta dito kay Marivic. Kasi magsasabi sila, anong kailangan nila dun sa plant nila. It looks simple. Yeah. Pero rock. Pero rock. Yun, yung aming mga pato. Organic. Yes. Yung mga Muscovy, Mallard. So may poultry rin, Poultry aside sa from kabila. livestock. Mayroon iba pa yun. Sa kabila po yung poultry namin. Native chicken naman po yun. Wow, may native chicken. So ang kayo. aming nire-raise native chicken lang. Anong klaseng native chicken? Ano nga ba yun? Darag? Darag. Galing naman. Darag Lord ka na, sir. Darag Lord. Kung nag-aalaga ka pala ng darag chicken, ang tawag sa'yo, Darag Lord. So I'm Darag Queen na dito Darag ng orchard. Okay. Anong purpose po nitong yung duck? Pangkain-kain lang? Pangkain-kain. Ano rin ito isa dun sa dapat sa aming mga sa poultry and the mga ducks namin. Isang component ito na dapat meron din sa farm. Yes. Di ba parang yung isang farm Kumakain din siya ng farm waste. Yes. Actually, hindi naman masyadong farm waste na binibigay namin. Ito yung mga leaves na yan. So, yun mga pinapakain namin sa kanila. That's Madre de Agua. Madre de Agua, yes. So, bali, parang sa isang farm, parang unthinkable kung wala kang pato, bibi, manok. Ayan. Galing. O, sige ma'am. Sige po. Ito tayo, balik tayo. Sir, may ano lang kasi nagbagyo-bagyo nga. Natawa ko na Darag Queen. Diba? Darag Lord. Okay, doon tayo sa poultry. At saka yung aming dairy processing, gatas. Let's go. We still have 30 minutes. Oo. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa natin ito mauubos ang farm kasi this is 31 hectares. Dito pala nga, hinihingal na tayo. Oh my. Ma'am, kumikita itong farm. Of course. Why would we continue doing this kung hindi ka kikita? Wow. Ganyan dapat ang mga sagot pag tinanong.
How much? Secret. Secret na. Okay. Basta kumikita. Oo naman, sir. Di ba? Just let's be logical na lang. Why would you continue something you are not benefiting from? Yeah. But at least, di ba, ano tingin mo doon? Kikita ang farm because of good management? Of course, sari-saring factors na yan. Okay. Of course, it would start with good management. Of course, it would start, ano ang iyong mindset? Okay. Mindset mo ba, kikita ka lang? O dapat samahan mo ng pagtulong sa iba? Wow. Malalim. Pagtulong sa ibang Pag may tao? pagtulong sa ibang tao, sa iba, is it more sustainable? More sustainable at saka mas masaya ka sa ginagawa mo. Okay. At nakaka-ano ka ng good vibes, no? Yes. Nakaka-attract ka ng good vibes. And also, hindi lang yung tao kalikasan. Yeah. We only have one planet. Okay. Let's save it. Okay. No? Ngayon, yun nga, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, madaling sabihin. Ma'am, i-interrupt kita. Ba't iba yung sige. kulay ng alibangbang mo? Ba't parang Butterfly white? tree. Yeah. O hindi masyadong na-expose sa araw. Okay. Kulang sa Kulang photosynthesis. kasi ngayon medyo laging makulimlim. Okay. So hindi sila nagiging green na green. Pero pag summer, green na green yan. Grabe rin ang challenge dito, ma'am. Grabe, of course. Lahat Anong naman. biggest challenge mo? Calamities. Calamities. Just like Speaking of calamities, Yes. katatapos lang ng calamities. Oo. Ng malakas na bagyo. Kasi kahit let's say meron ka magaling na management team, may magaling kang mga consultants, ang gaganda ng tanim mo, ang tataba ng baka mo. Isang bagyong matindi ka lang, wipe out yan kung hindi ka prepared. Wow. That is why, in business, kailangan mo rin alam ang risk management. What are the risks you will be encountering in your area? Dapat alam mo yung paligid mo. Is the location of your farm a flood-prone area? Dapat alam mo yun. Diba? Now, kung oo, o anong gagawin mo? So, you plan. So, ang plan mo laging nakadikit doon sa ano yung mga risk na kaharapin mo doon sa location mo. Yes. Let's say, pumalpak yung plan mo. Oh. Dapat may plano ka rin how to recover. Diba? Wow. Risk recovery. Damage recovery. Dapat alam mo yun. Para hindi ka bagsak na matagal. So, the bigger your farm, the bigger your risks. Risk and the bigger yung dapat nakatabi mo for recovery. Yes. So, plan ahead. That's the key. Wow. So, tayo po ay so far kalahati, wala pa sa kalahati. Wala pa kayo sa second barangay. Nasa first barangay pa lang tayo. Actually, isa namin puno rito, bumagsak malaki-malaki sa apat. So, eto, naghahakot sila ng silage. Kumukuha sila ng silage, ipapakain sa kambing. Okay. So, yung silage nandyan sa truck. Hinahakot ng truck dun sa galing sa barn. Okay. Dadalhin dito, kukunin nila. Pakain dun sa sa kambing. So, itong mga workers namin, lahat yan, graduate ng BS Agriculture. Ano major mo, Jude? General. Ikaw? Ansay, ma'am. Animal Science. Ikaw? Ansay, ma'am. Animal Science. So, lahat yan may alam sa agriculture. Mga graduates, agriculturists. Oo. Hindi lang basta mga degree holder pala ang mga Oo. So, eto naman ang aming poultry na darag. Let's go to the darag den. So, tignan natin ang kingdom ni Darag Queen. The darag den. Ang aming tagabantay, si Major Bato. Saan ka? Aso si Major Bato? Aba, wala sila Baka nasa kabilang area. Wow! Kanina pa tayo ginugulat ni Ma'am yung mga nakakita natin dito sa farm. At ito yung kanilang darag farm. Kita mo naman, no? Hindi biro-biro. Malaki.
Maliit pa po ito. Maliit pa to. Okay. Mag-expand pa kami hanggang dun sa dulo kasi hindi na namin kakayanin. Oo. Actually, nag-stop na kami mag-hatching. Oh. Kasi, papalakihin na to for dressed chicken na. Okay. Itong mga ito. So, hanggang dulo, iaano na namin sila. Ilalabas na namin. So, for sale na to sila lahat. Bakit po? After 3 months, dressed chicken para sa supermarket. Oo. Kasi ang dami rin naghahanap. Dadalhin nila sa supermarket to. Oo. Palalakihin na lang. Siguro in another 3 months, ito na yon. Ito na sila lahat para i-harvest na sila lahat. Tapos uli kami, panibagong cycle. Dami pa nila eh. Kasi pag hindi mo ito lahat inilabas, this is cost. Okay. So, dapat kumita ka na. So mag-start kayong kukuha ng panibagong Another cycle. Mag-i-start to. ng bagong material? Hindi, meron kaming eggs. Meron kayong eggs Hindi na kami bumibili. May eggs na dito. Okay, nakatago na yon. So, naka-timeline na sila. Kailan uli magpapahatch. Okay. Or kailan uli papaitlogin yung mga babae. Okay. So, yun. Tapos, another cycle of hatching, growing, fattening. So, kumukuha kayo ng i-hatch, pag na-separate yon, Pag nag-weigh na sila ng 1 kilo, okay. pwede na namin Automatic sila na yan. i-out. So, yun na yung goal ngayon, to make them weigh 1 kilo. 1 kilo. Nasa fattening stage sila ngayon. So, nasa poultry, namin, Guy, kung ano ang diet para mabilis na tumaba. Pagpapataba na. Then, ganun ulit. Pag linabas lahat to, Another na naman. hatch yung bagong batch, ganun ulit. Oo, ikot-ikot lang yun. Meron na namang mga panibagong mangingitlog. Iiwan namin, syempre, Hindi yung, kayo yung mga breeder mo, hindi mo ibebenta. Nakahiwalay yung breeder. Sila yung continuously na mangingitlog. Okay. May isa kang, doon, set ng breeder. Oh, I see. Ilan ang breeders nyo, ma'am? Ilan ba breeders? Madami-dami na rin. Madami-dami. Hindi ko alam yung exact number, but madami-dami na. So, nawawala si Sir Bato? Yung aming, tawag dito, incubator ba yun? Minamark niya yung mga eggs. Oo. Tapos nililabel sila, katulad to, batch 35. Yan. May mga labels yun sila. So, bawat pens na yan, may labels na yan. So, in-stop namin kasi nagkulang na kami ng pens. Actually, yun yung main reason, nagkulang na kami ng pens. So, magpapadagdag pa kami hanggang Dagdag pa dulo. ulit. Kasi by batch, hindi mo sila pwedeng pagsama-samahin eh. So, andito yung aming incubator. And this is the hatcher. Hatcher. Ayun. Ayun na Incubator. Yung hatcher. May mga nag-hatch, oh. Oo nga, ayun oh. Nakakatuwa nga, pag makita mo sila pag lumalabas sa shell. So, ma'am, ang staff mo per department? Depende. Dito, dalawa lang. Dalawa lang dito sa poultry. Oo. Sa poultry, dalawa lang sila. Dito sa native chicken. Puro rin yan, mga animal science din. Animal science din. Oo. Halos lahat ng workers ko, 90% of my workers are graduates of BS Agriculture. Iba't ibang major, may general, may crop science, animal science. Merong forestry, merong agribusiness, may ganon. So, halo-halo yan sila. Saan po sila nanggaling na university? Iloilo Science and Technology University. Oo. Tapos mga West Visayas State University. West Visayas. Oo, meron din sa Northern part. Meron ako, galing Tarlac. Talaga? Oo, nandito. Dito siya nag-apply. So, dito yung recreational area. Pagdating ng hapon, babasketball sila dito. Ilan lahat ang staff dito sa farm, ma'am? Mga 70. The whole farm? The whole farm na yon. So, medyo thinly spread, no?
Of course, kung ano yung madaming nilalagyan namin, like yung vegetable area, madami sila doon. Pero ibang departments, hindi naman kailangan madami. Katulad yung sa poultry, 2 lang sila. Eto, dito kami nag-start ng processing. So hanggang sa lalaki na siya. Dairy processing room. Explain sa inyo mamaya Anong pinaprocess? Ito yung sterilization? Pasteurization? Dito pasteurization. Meron kami isang area na sterilization. Anong ginagawa po nila Bottling. ngayon? Binabottle na nila, na-pasteurize na siya kanina. Nila yan. Tapos napalamig na. Tapos ibabattle, ilalagay dun sa chiller. Okay. Yun yung chiller. Pagkalagay sa chiller, may schedule na silang delivery bukas. Naka-schedule na yan. Kung saan-saan nila i-deliver Ma'am, yan. pwede makita yung brand? Patingin nga po. Ilabas na lang nila kasi hindi tayo pwedeng pumasok. Okay. Ayan, yan. Ayan, okay. Ayan. Anong brand po natin? Orchard Valley. Orchard Valley din. Okay. So yan, didiretso na rin sa supermarket. Bukas ng umaga. Wow. At saka yung yung coffee break, na-try niyo na ba yung coffee break na coffee shop dito sa Iloilo? One of the, maraming chains dito sa Iloilo, the Coffee Break. Sister company po namin yan. The Coffee Break. Ang mga milk tea, yung milk, ito yun. Yung milk tea, at saka yung ibang coffee products ng Coffee Break, itong gatas namin. Ang gatas na ginagamit. So yun. Sige nga, patry ko kayo ng ng coffee break. Ng alin, ma'am? Coffee break. Coffee break? Asan yung coffee break? Madami. Pili lang tayo kung saan branches. Pipili na lang. Napakandami. Siguro mamaya, i-try natin yan mamaya. Yes. Oo. Okay. Anything else, ma'am, na hindi pa natin na-discuss? Actually, meron kaming cacao and coffee. Pero ngayon, siguro, lang tayo sa dairy. Okay. Central lang muna tayo sa dairy. So yun, that's it. Yung aming dairy journey dito from the cow barn. Ayaw mo dito? Upo tayo, sir. Gusto mo umupo? Ningal ako. Ningal yata. Okay. Ayan, Ma'am Lily. Oo nga, sir. Nahingal tayo. Impressive. Nasa isang barangay pa lang tayo. Hindi na natin pinunta ng isang barangay. But ano yung nandun sa isang barangay? Ito na yung orchard. Yes, yung plantation namin ng coconut, banana, local fruit trees. Nandito rin yung aming calamansi area and the cacao and coffee. Lahat yan going to the supermarket? Hindi naman po. Ang coffee seedlings namin, yan ay ito yung seedlings. Yes. Okay. Yung coffee and cacao seedlings, dinedeliver yan sa mga different municipalities dito sa Iloilo. Okay. Binibigay yan ng mga LGUs, sa mga farmers, sa mga barangay, sa kanilang municipality. So yun. Ma'am Lily, yes. Ang masasabi ko, itong Orchard Valley ay isang farm na masasabi natin talaga na it's really productive. Opa. May ginamitan ng technology at lahat ng makikita mo nagko-complement at ang ending niya may market. Yes. May pupuntahang market. Yes. And of course, yung best of all, lahat to because of advocacy. Yes. That's true. Yeah. Is this replicable, itong ginagawa ninyo? Of course, no? You can replicate what we do sa ibang farms. Yun nga, gusto naming ituro ito sa farmers na ito, if we can do this, you can also do this, no? On your own. Although on a small scale. Small scale. Yes. Mag-start ka small scale, lalaki rin yan. So ito yung gusto namin kasi gusto namin palaganapin yung natural way of farming. Because of our advocacy really. We want farmers to learn. Paano ka matututo kung kwento-kwento lang? Okay. You have to come here. This is a farm school. Punta ka dyan. Yung mga nagre-research, sir, inaalaw namin yan because we want the youth to know what natural farming is. So pupunta sila dito sa amin, magpapaturo sila. Inaalaw namin silang lumibot at mag-research. So yung mga thesis nila, tinutulungan namin sila doon. Ang mga topic nila ito, may mga research, kung ano-ano lang. And not only that, hindi lang yung mga students, even the academe, nakikipag-collaborate sila sa amin.
So merong isang school, the Iloilo Science and Technology University, nakipag-collaborate sila sa amin kasi meron silang division na they are inventing applications and machines for agriculture. Okay. Ngayon, paano nila malalaman kung effective yan kung hindi sila makikipag-tie up sa isang farm para matest yung kanilang mga ginawa? So ngayon, binigyan ko sila ng opportunity, pumayag naman si Mr. Janike because alam ni Mr. Janike na makakatulong ito sa farmers. So, let our farm be your testing ground. So that kami mismo makakapag-testify sa mga farmers kung successful yung iyong ginawa, na oo, ito okay ito kasi nagamit namin. At itong resulta, makikita nyo. So punta kayo dito sa orchard at matutulungan namin kayo. Ma'am Lily, kumusta? Ano ang reception ng mga tao na pumupunta dito? Anong reaction nila? Kaya nilang gawin? Gusto ba nilang gawin? Oh yes, ganito yan. Sari-saring emotions, sari-saring reactions. Of course, yung iba na makikita nila, wow, ang ganda naman yan, paano ko yan magagawa? Yung iba, nadi-disappoint agad. Parang na-intimidate. Oo. My God, parang ganyan. Paano ko hindi ko yata kakayanin yan. Ang mahal nitong ganito, ang mahal nitong ganyan. Pero sabi namin, don't be discouraged. Bakit? Tuturuan ka namin makipag-link sa government. Okay. Tutulungan ka namin mag-access ng support, mag-access ng loans. So, madali lang kasi yun. Kung meron ka lang tamang knowledge, paano mo to gagawin, di ba? Kung may nag-guide sa kanila. At kami, willing kaming mag-guide. Wow. Nang libre, kahit hindi mo kami bayaran, just come here, we will teach you how. Actually, even our own workers, no, since naging familiar na sila dito, when they resigned, sabi nila, ma'am, kasi aasikasuhin ko yung farm namin, sa dami ng natutunan ko dito, gusto kong i-apply sa amin, para hindi naman daw sila maging empleyado habang buhay. Tama Yung naman. ganung mga mindset, sinusuportahan namin yun. Gusto nyo yun? Of course. Gusto namin yung ganun. Diba? Kasi yung iba rito, kaya nga sila kumuha ng agriculture siguro kasi dahil mangunguma ang pamilya nila. Kaya sila pinag-aral para makatulong sila dun sa pamilya nila, sa mga magulang nila na tumatanda na. So, syempre, nakakita na siya na nakapag-aral siya. Kailangan lang niya ng exposure At saka kailangan lang niya ng hands-on experience. So, na nakita niya na yan dito, it's now about time for him or her to go on their own. And that is okay. And that is very, tawag dito, yan ang gusto namin mangyari. Ma'am, sa mga gustong magkaroon ng ganito, mag-start ng farm, organic farm, o isang sistema na buo, no? Yung holistic, no? From growing up to end market. Ano ang number one na requirement na dapat meron sila? Tibay ng loob. Okay? Una, dapat meron kang proper mindset. Alam mo ang iyong tatahaking, kumbaga. Alam mo, agriculture, hindi to madali. Okay, makikita mo, ang ganda ng tanim mo. Pero ang magiging challenge mo later on kasi, how do you sell your produce? Yes, yes. Yun ang magiging mo. At pag yan, ang dami mong tinanim, how do you sell it? Nilagay mo sa bagsakan, pati presyo mo, binabagsak nila. And at the end of the day, makita mo, bakit binarat nila yung aking paninda? So, madi-discourage ka na. Lilipat ka na sa ibang industry, iiwan mo ni agriculture. Kaya umpisa pa lang, dapat tibay ng loob. Meron ka nun. At dapat, meron kang proper access sa financing at saka meron kang access sa market. Bago ka magtanim, tingnan mo yung market mo. Kung ano ang nasa market, yun ang itanim mo. Para hindi ka ma-discourage agad. Diba? Kung ano yung nasa market, yun ang itanim mo. For example, know your area. Ano bang mabenta dito sa area na to? Okay. Yun ang itanim Native mo. chicken, halimbawa. Oo, di ba? Okay, sa tanim, ano? Kung native chicken, for example, ilang restaurants na nagsiserve ng native chicken. Inasal. Yes. Di kontratahin mo muna. Kausapin mo muna. Oo, bago pero pumasok. Ma'am, ang hirap kasi yung gano'n na, okay, pupunta ka.
kailangan ng restaurant. Akin na deliver mo, wala akong may deliver kasi mag-uumpisa ka pa lang. Hindi, sasabihin mo sa, hindi, ganito ang ibig kong sabihin. Study mo muna kung ilang chicken ang required sa Iloilo for a day. For example, Iloilo needs around 1,000 heads of chicken every day. Okay. O, so doon ka magsimula. Ilan ang players? Doon. O, diba? Sa Iloilo. And how much na po-produce sila? Okay. Paano ka ngayon papasok sa market na yan? Paano mo babasagin yung market na yan? Okay. Ngayon, gagawin mo, ano ang magiging difference mo sa iba? Na Na nagbibigay bakit ng ikaw, native chicken. may bagong player, mas maganda yung kanya. Kasi ito, meron siyang feature na wala yung iba. So yun yung dapat meron ka. Unique selling point. Okay. Diba? Sa case ng chicken, ano supposedly, doon sa mga kagaya ninyo, meron kayong chicken. Okay, so, iba sa inyo because you have the market already. Built-in ang aming Built-in market. So, for those who, doon tayo sa mas simple. Sa gulay lang muna. Apo. Kasi medyo complicated yung chicken. Oo. Sige, sa gulay. So, sa gulay, ano ang, let's say, lettuce. So, paano niya sasabihin na I have this unique proposition? What would be the unique proposition? Mukhang mahirap gawin niya kasi dahil nga sa built-in ang aming Yeah. Now, if you are selling lettuce, pare-parehong lettuce 'yan. Paano mabibili ang actually hindi man mahirap sir Kasi kailangan mo lang ng outlet. Okay. Kailangan mo lang ng outlet and people go there. They don't mind kung anong klaseng lettuce 'yan, 'di ba? 'Di ba? Ngayon, kailangan mo ng outlet. So makipag-tie up ka. Robinsons, SM, 'di ba? Paano ka makapag-supply sa kanila? Kasi kung wala kang sarili mong outlet, mag-supply ka. Kung may sarili kang outlet, mas mahirap pa 'yun, malaki pa overhead mo. Mas malaki pa overhead. Ka pa. Mag-supply ka. Magsipag ka na humanap kung saan mo susupply yan. Yun ang key. Oo. Hanapin mo, hindi yung market ang lalapit sa'yo. Exactly. Yun, di ba? Meron ng digital agriculture. Digital marketing na. Ba't hindi mo ipasok yan sa mga marketplace, digital marketplace. Alam mo sa villages, hindi na lumalabas yung mga residents. They just text sa nila, sa group chat nila, may marketplace sila doon. Yun lang. Please deliver me 5 kilos of lettuce. Yun, basagin mo yung mga na yun. Ang tawag doon, distribution areas. Diba? The 5 P's of marketing, isa yung place, product, price, mga ganun. Okay. Anything else, ma'am, na gusto mo i-share sa audience natin? Parang na-share ko naman na lahat. Lahat. Ako nagpapasalamat lang kasi binigyan nyo kami ng oras at na mabisita kami dito. Siyempre natutuwa kami pag may mga vloggers na pupunta dito. And thank you very much, sir, sa inyong interest dito sa aming farm. Ayan. So, ma'am, marami kaming natutunan sa inyo. Thank you so much. Salamat po.